Maraming salamat. Mabuhay ang Mindanao! Maraming salamat po, Senator Bong Revilla. Isunod naman natin ang senador na may matibay na kalooban. Walang inaatrasan. Handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Pagkaupo ko ng gobernador, pumunta kagad ako sa provincial jail. Tapos may dala akong 2 abogado. Pero hindi pa convicted dito. Tilap taon ka na nakakulong, 5 po. Anong kasalanan? Anong bato po ako ng ilaw sa kanto? Ba't nandito ka ako? Sabi na pong pambayad ng abogado. Attorney, sikasawin mo ito. Palabasin na ito para makasama yung mga pamilya. Kasi pag naunahan mo ako sa PAW, ako pababayad ko. Itong lapid law ngayon ang nalaban sa iyo. Lito lapid. Lito lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inatrasan. Sadyang matibay ang kalooban, ika'y nakahandang ipaglaban. Lito lapid. Lito lapid. Magandang hapon po, Davao del Norte. Kumusta na po kayo? Ha? Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Wow! Wala. Nawala na si Supremo doon. Di nyo na makikita. Pero makikita nyo si Supremo nasa harap nyo ngayon at maglilingkod ng habang buhay sa inyo. I love you. Yung nga po, gusto ko lang po ipaalam sa inyo, ako po ay naging Vice Governor ng 3 taon sa Pampanga. 3 beses din po ako naging Gobernador ng Pampanga. At 3 beses din po akong naging Senador ng buong Pilipinas dahil sa tulong nyo at sa pagmamahal nyo. Maraming salamat po. Sinasamantala ko lang ang pagkakataon na ito. Ngayon po ang sinasabi nila, ano raw ang nagawa ni Lito Lapid sa Senado? Ako po ay nakapagsumite ng batas na may higit na 900 at may 100 na batas na ngayon. Ito po ay isang batas na napakahalaga, lalong-lalo na po ang lahat ng naapi. Ito po ay yung pre-legal assistance. Tinatawag po nila Republic Act 9999. Ito po ay libre abogado, wala na pong maaapi dito sa municipality ng Carmen. Dahil hindi na po kayo magbabayad ng abogado, dahil po yan ay libre. Yan po ay tinatawag na Lapid Law. Kaya po, isa rin pong napakagandang batas. Lalong-lalo na po, ako po ay naatasan, naging committee ng tourism. Ang tourism po ay palalawagin natin dito sa Davao del Norte at sa buong Pilipinas para makatulong sa ating mamamayan at magkaroon ng trabaho sa lahat ng bawat Pilipino. Isa po ang tourism, economic tourism at medical tourism at ang pinakamahalaga po sa ating mga magsasaka na yung agri-tourism. Yan po ay magkakaroon ng mga produkto at kikita sila. Yan po ay tinatawag one town, one product sa ating mga magsasaka. At napakahalaga rin po, yung mga bata nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Ako rin po, kasi mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi naman po ako nahihiya. Dahil po kasi pinanganak lang po ako ng isang mahirap. Isang anak labandera, tulad po ng ibang mga kabataan dito na hindi kaya mag-aaral. Kailangan makatapos sila ng pag-aaral dahil pag sila ay nakatapos, ay kaagad sila magkakaroon ng trabaho na tutulong sa kanilang pamilya at yun ay pakakain nila kung sila man ay mag-aasawa. At napakahalaga din po, pangalagaan natin ang ating mga magulang, nanay, tatay, at ang ating mga lolo. Yan po ang mga senior citizen. Kailangan po nila ang libreng gamot, libre hospital na walang bayad. Kaya po yan ay ating aalagaan. Yung nga po, sana bawat Pilipino
ay magkaroon ng pagkain sa mesa. Pagkain sa mesa, kahit iba, mga kababayan natin ay nag-a-abroad para sa kanilang pamilya. Kilala niyo ba si Tanggol? Kinausap ako ni Tanggol. Sabi sa akin ni Tanggol, Supremo, nagdanas ka ng hirap, pero nakayanan mo. Ang sabi ko naman kay Tanggol, kung ako nakayanan ko, makakayanan mo rin. Makakayanan natin lahat ng mga taga Davao del Norte ang hirap at babangon tayo sa hirap. Ako po, si Senator Lito Lapid, sana po mapagbigyan niyo uli ng isang pagkakataon na maibalik sa Senado. Ako po si Lito Lapid, Supremo ng Senado, numero 35 sa balota. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. Isunod naman natin, number 50, ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun, hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kayang talikuran ang mga mahirap na tao. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap. Sir, tulong naman. Tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Magandang hapon po sa ating lahat, mga taga Davao Oriental. Davao del Norte. Sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Mindanao, maraming salamat po sa inyong mainit na pagsalubong sa amin ngayon dito. Alam niyo po, mula pa noon hanggang ngayon, ang problema ng bayan, ang problema ng tao, yung hanap buhay, sustainable livelihood at saka trabaho. Wala pong pamilya na hindi naghahangad na magkaroon ng sariling hanap buhay, magkaroon ng trabaho para may maipapakain sa kanilang pamilya. Yun po ang ating laging iniisip sa araw-araw. Yung hindi pa nakakaalam sa buhay ko, sa story ng buhay ko, ako po, bago po ako naging Manny Pacquiao, sa totoo lang, dumaan po ako sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay, pinakamahirap na sitwasyon ng pamilya. Naranasan po namin na masakit man sa puso na sabihin, tubig lang ininom namin para makasurvive, mawala yung gutom. Alam niyo po, kabalo mo tanan. Magbisaya lang ko. Sa tinuray lang, mga igsoon, kining nahitabo sa among kinabuhi nga dili nako makalimtan. Isa ka business igsoon nga alauna imedya na sa hapon. Ako igsoon, sige hilak akong igsoon nga gamay, mga 5 years old pa lang. Nga sige hilak nga yung pagkaon sa akong mama niya. Wala mi pamahaw, wala mi paniudto. Ana akong mama. Nagatulo ang luha sa akong mama niya, akong igsoon sige hilak. Kami po tulo among luha kay gutom naman kaistanan. Alauna imedya na, wala pa'y kaon, wala pa mi pamahaw paniudto. Ingon ang mama, mga anak, inom lang mo tubig, daghana lang ninyo para mawala inyong gutom. Kasi kunyang gabi, makakita tag pagkaon. Igsoon, ingon ana, ngano si Manny Pacquiao passionate, nagmamahal ng totoo, na igugma o maayo sa mga pobre. Kay tungod, nagian ako ng kinabuhi ngayon ana. Ang kinabuhi, dili sayon. Dili sayon mangitag trabaho. Dili sayon nga magpakaon sa iyong pamilya. Importante ka na igsoon. Busa, ang inyong lingkod, si Manny Pacquiao, pag-focus
para magkaroon mabungatagaan o budget ang kining sustainable livelihood program ng ating gobyerno nang sa gayon daghan kaayo mga pamilya ang matagaan nato og livelihood og trabaho. Ang dito sa atong nasod igsuon 99% micro, small, medium enterprises. Ingon ana nga paagi ato nang pakusgon, ato nang palakasin natin yan para mas maraming mga Pilipino mabigyan ng trabaho. Hindi lamang 1,000 kundi milyong-milyong mga Pilipino ang mabigyan natin ng trabaho. Yun po ang pinaka-concern. Alam niyo, sa totoo lang, sinasabi ko nga sa kanila, alam niyo, kami mga Pilipino, nahihiya din kami maghingi ng hingi. Mahiya din tayo maghingi na manghingi. Kaso lang, wala tayong option, wala tayong mahanap na trabaho, wala tayong income. Ayaw natin na manghingi. Kasi nahihiya tayo. Ganon ang mga Pilipino. Mahihiya din. Pero wala na makain. Kaya hingi tayo ng hingi. Pero ang gusto natin na magkaroon ng sariling hanap buhay na makapagbili ng pagkain, mapaaral yung mga anak at kung anumang mga kailanganan pa sa pamilya, lalo na medical, gamot, tambal, atong paliton na atay mapalit. Kaya akong lolo igsoon, kabalo mo akong lolo namatay. Ya ang naghihilantan lang to niya, wala gyud may pangtambal, lagi pang hospital, namatay na lang in town siya. Kaya wala tungod sa kapobre. Inguna na igsoon nga, di na ako gusto nga maagian, ma-experience sa mga Pilipino. Kay kitang tanan diri mula pa irabiata. Mula pa irata. Unsa man kadako sa imong pera, unsa man kadagan sa imong pera, kadako sa imong mga lupain dire, kaptangan dire sa kalibutan igsuon. Pag mawala na tayo dire, mamatay ta. Lain na po tagiana. Lain na po tagiana. Pero timanin ninyo, ang importante kanang ligasiya nga atong ibilin sa mga susunod at darating pang henerasyon. Ligasiya nga maghatag og inspirasyon og makatabang sa atong mga kabataan. Busa igsoon, naginaot ko kaninyo na kitang tanan nga mga Bisaya diri sa Mindanao. Maghiusa kitang tanan. Pangayoon ako ang inyong suporta igsoon nga unta mabalik ta sa Senado. Kay kini ang ginahimo para kaninyong tanan, para sa mga pobre. Daghang salamat igsoon ug Ginoo magapanalangin kanunay kaninyo. Sagan. Daghang salamat, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng Pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Maraming nagawang batas. Always present, never late. Seryoso. Ganyan ang totoong leader. Soto, check. Tabarkads ng Davao del Norte. I love you too. Mayong hapon sa inyong tanan. Giingon nila si Soto, dili man Bisaya, kay di magkabao musulti ng Binisaya. Hindi ang pagka-Bisaya, wa sa ngaom, wa sa baba. Ang pagka-Bisaya, nasa dugo ug kasing-kasing. Ako naging Vice Mayor ng Quezon City. Nakita ko ang daming problema ng local governments. Kaya po ako'y, nung pumunta sa Senado, ginawa ko po yung Calamity Fund. Inakta ko yung family courts. Yun ang mga kailangan nun. Pagkatapos, nagtayo ako ng kauna-unahang drug rehabilitation center sa Pilipinas na pag-aari ng local governments doon po sa Quezon City. Kaya po, nung ako'y mapunta sa Senado, isa sa mga una kong ginawa,
Inakda ko na maging lungsod, city, ang Tagum. Oh. Pagkatapos nung ginawa ko rin city, ang Island Garden City of Samal, na dati 3 municipality. Kaya marami po akong ginawa agad nung ako'y maging senador. Pati yung mga family courts, ako rin po may akda nun. Yung calamity fund nga na inayos, at yung Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon naman, pagbalik ko ng 2010, nakita ko kulang ang mga doktor sa Pilipinas. Kaya inakda ko na libre ang maging doktor ang bawat Pilipino. Medicine proper, libre tuition fee. Ngayon dito, marami kayong mga medical institutions na dapat ginagawa na nila sa Visayas, ginagawa sa North, at dito dapat din sa Mindanao. Sapagkat yun ay batas na. Libre tuition fee, libre libro, libre lodging, may allowance pa. Kaya ako naisip din yan dahil nung bayanihan ginawa namin sapagkat alam ko napakadaming kulang na doktor. Hindi lang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng bayanihan law para mabigyan din ng pambili ng pagtayo ng mga triads, pambili ng mga gamot, at saka yung mga health hazard sa health, health pay ng mga doktor at ng mga health workers. Ngayon naman, babalik pa kami sa tulong ninyo. Gusto kong labanan ng fake news. Gusto kong labanan yung fake content. Ang dami niyan, ano? Oh. Pagkatapos niyan, bigyan na natin ng 14-month pay lahat ng mga manggagawa. Sapagkat doon nagkukulang pagdating na ng tuition fee, nag-enroll ang mga anak. Yun po ang mga nilalahat namin, ang alyansa, ang ng Bagong Pilipinas, ang inyong pong likod na dati nyo namang suki. Ako naman hindi ako naniningil, nagpapaalala lang ako. Kaya maraming salamat. Mabuhay ang Davao del Norte. Mayo po sa inyo tanan. Maraming salamat po, Senator Tito Soto. Mga kababayan, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa mga pananaw, tradisyon at pinagmulan, tayo'y nananatiling nagkakaisa bilang isang bansa, bilang isang Pilipinas. Ang bawat tinig na inyong maririnig ay paalala na sa ating pagkakaiba-iba, naroon ang ating lakas. No! Maraming salamat din po sa mga bumoto sa akin dito sa Davao noong mga nakaraang eleksyon. Pero hindi pa ho ako tapos. Gusto ko pong pakilala na akay tuluko amigo dire. Para mag-report po ako kung ano na po ang nagawa ni Senator Tolentino bilang senador. Meron po akong amigo, si Manuel Gargar, 20 anyos, tiga Purok 14, ng Carmen, Davao del Norte. Nasaan siya? Taas ang kamot. Si Manuel Gargar ay isang estudyante ng Davao del Norte State College. Ang ginawa po ni Senator Tolentino noong nakaraang linggo, ako po yung gumawa ng batas para po si Manuel Gargar ay magkaroon ng internet discount. Napakamahal ng internet. Siya po ay nag-aaral ng disaster management. Ang kanyang gastos, 250 pesos a week. Pag napirmahan ni Presidente Marcos, yung pong 250 niya ay magkakaroon ng malaking discount sa lahat po ng estudyante, hindi lamang po sa Davao, kung hindi sa buong Pilipinas. Yan po ay isang bagong batas na ginawa ni Senator Tolentino. Pangalawa pong amigo ko, si Romeo Nasayaw. Nasaan siya? Taas ang kamot. Ando sa likod. Siya po ay taga San Juan, La Paz, Carmen, Davao del Norte. May 2 anak. Ang kanyang kinikita sa pagbabangka, pangingisda ay 600
pesos a day. Si Senator Tolentino po ang nagbuhat ng balaod para magkaroon tayo ng sea lanes kung saan doon dadaan yung malalaking barko at hindi maaksidente si Romeo na sayaw. Yun po ay para sa ating mga mangingisda. Ganon din po ang aking bagong amigo, si Chris Montade. Si Chris Montade ay 46 years old, tiga Purok 2, Carmen, Davao del Norte, may 2 anak. Saan siya? Pinapakita sa TV. Hindi ko naman nakikita yung TV. Nasa harap niyo pala yung TV. Sos Ginoo. Ayun, nandun siya, 2 anak, at siya ay kumikita ng 200 to 400 a day. May sariling tricycle. Ang ginawa pong batas ni Senator Tolentino ay alisin yung doble plaka law. Para nang sa ganon yung mga nagmumotor, yung mga naghahabal-habal ay hindi na kailangan may plaka sa harap at hindi lagi silang hinuhuli. Kaya yung ating mga rider, kayo po ngayon ay hindi nahuhulihin. Inalis na po natin yung doble plaka law. Marami na hong nagawang batas si Senador Tolentino. Mga tol, mga kaigsuunan, kabilang po dito yung bagong batas kung papaano lalakas ang kuryente dito sa Davao del Norte. Ano po yun? Si Senator Tolentino po ay isa sa nagsulong ng bagong batas kung saan yung Davao Light ay papasok po dito sa inyong lugar. Pero hindi po tayo dyan nagtatapos. Ang gusto ko pong mangyari para sa ating mga kaigsuunan, mawala sa buong Pilipinas yung value added tax, yung VAT sa kuryente. Gusto nyo ba yun? Pag nawala yung VAT, bababa yung kuryente. Marami pa ho sana akong inuubo na ako. Mawawala na yung boses ko. Pero marami pa sana akong sasabihin, pero kailangan malamig yung lalamunan ko. Tanungin ko na lang kayo, ano yung malamig sa lalamunan? Mentol. Ano naman yung sinasabi dire pag hindi ninenervyos? Hindi, dili, nara, tol. Ano naman yung iniinom ninyo na hawak ninyo ngayon? Ano yun? Tubig, dili, bottle, water. Sino naman po yung kaharap ninyo ngayong senador? Si Tol. Tama kayo. Muli po sa ating mga kaigsuunan sa Davao, tabangan nyo po, number 61 sa Balota, dating mayor ng Tagaytay, dating MMDA chairman, ang inyong Senate Majority Leader, Tol Tolentino. Daghang salamat mga Tol. Maayong hapon. Maayong hapon. Ulitin ko po, ano po ang isa nating laging sinasabi sa ating mga kaigsuunan? Daghang salamat, Tol. Salamat po. Daghang salamat, Senator Francis Tol Tolentino. Susunod naman, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng mga inaapi, Senator Erwin Tulfo. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Kay Erwin Tulfo na tayo sa Senado. Kay Erwin Tulfo,
Number 63 po siya sa Senado. Kay Erwin Tulfo. Daghang salamat, Davao del Norte. Niya ko karon dire sa inyo, dire sa Davao del Norte para mangayo ng tabang. Tumatakbo po tayong senador sa darating na halalan. Balita ko, kinahanglan ninyo ng mga senador. Mag-apply ako sa inyo para maging senador. Mao ni akong qualification. Tatak Tulfo, public service po. Kakampi ng mga inape. Number 2, naging DSWD po tayo, secretary. Number 3, congressman po tayo.